Pilipos o aklat o sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Umaasa po ako na hindi lamang yung Biblia ang ating dala rin natin ang ating puso na mayroong buhaw at kagustuhan na patuloy tayong turuan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang aklat ng Filipos, lalo na kung ating nabasa na ito at nakita natin kung gaano kayaman, kung gaano kasagana sa katotohanan ang aklat na ito. Napakarami po nating maaaring matutunan mula sa aklat na ito, kaya inaakala kong isang matalinong pagkupasya na ito ang simulan nating pag-aralan. Isang mabilis na pagtanaw sa ilan sa mga talatang sa tingin ko ay makakatulong sa ating makita ang halaga ng aklat na ito. Halimbawa po, sa Filipos po natin makikita ang ganitong mga pahayag, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan po ay nasa Filipos, kabanata 1, ang talata ay 21. Sa Filipos din po, makikita ang ganitong mga kataga. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Filipos, kabanatang 2, ang talata ay 8. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pakikinig. Filipos, kabanatang 2, ang talata ay 12. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Kaya ang tao na ariing ang lahat ng bagay ay kalugihan, anumang hadlang, anumang magsisilbing balakid, para lalo niyang makamit ang kadakilaan ng pagkakilala sa Panginoon, ay handa niyang bitawan muli dahil inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ako'y nasumbungan sa Kanya na walang katwiran sa aking sarili, sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y natutulan sa Kanyang pagkamatay. Filipos, kabanatang 3, mga talatang 8 hanggang 10. Sa aklat din ito, natin mababasa ang ganitong mga kataga. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos, kabanatang 4, ang talata ay 6. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa ating kapighatian. Kabanatang 4 ng Filipos, ang talata ay 13. Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kabanatang 4, ang talata ay 11. Sa palagay niyo po ba, mga kapatid, masarap na pag-aralan itong aklat na ito? Sa tingin ko po, marami tayong mauunawaan. Ito'y magiging pakinabang na paglalakbay para sa bawat isa
sa atin. Basahin natin ang unang 11 mga talata sa aklat na ito. Pilipos, Kabanatang 1, simulan po natin ang pagbasa sa talatang 1. Si Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Hindi siya iniwanan ng mga kapatid sa Filipos, maging sa panahon ng kanyang pagkakatanikala, nagsilbing bukal ng lakas ng apostol na si Pablo ang mga mananampalataya sa iglesyang ito. Tuloy po natin ang basa sa talatang 8. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko na sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. Ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagan nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging tapat, mga tapat sa walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na nangapupuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Heso Kristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal, hindi nagkakamaling mga salita. Napakayaman po ng aklat na ito. Hindi mo maitatanggi na ang sumulat ng aklat na ito ay mayroong pananabik at mayroong kagalakan na isinusulat niya ang aklat na ito. Madali nating makikilala kung sino siya sa pagbabasa ng unang 2 talata sa aklat na ito. Si Pablo, pinakilala niyang maaga ang kanyang sarili. Si Pablo at si Timoteo. Si Timoteo ay kasama niya. Si Timoteo ay alagad niya. Tinuturuan niya. Ginagabayan niya. Mahalagang paalala sa bawat isa sa atin na tayo man ay magdala ng isa na ilalagay natin sa ilalim ng ating paggabay. Tuturuan natin, paaalalahanan natin kung paano mayroong isa na gumabay sa ating paglago, tayo din ay maging papapala sa buhay ng iba. Si Pablo, si Timoteo, mga alipin ni Kristo. Si Pablo ang sumulat nito at may buo niyang kagalakan na tinatanaw niya na isang pribilehyo, ipakilala ang kanyang sarili, ako'y alipin ng Panginoong Heso Kristo. Pamilyar kayo sa Gregong katumbas nito, doulos, na ang
Ang ibig sabihin, ako'y pag-aari ng Panginoon. Hindi ko pag-aari ang aking buhay, ako'y pag-aari ang buhay ko, at ang lahat ng meron ako, at lahat ng bumubuo kung sino man ako, ito ay pag-aari ng ating Panginoon Hesus Kristo. Masaya niyang sinasabi na siya ay alipin, na siya ay pag-aari ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malinaw din sa mga talatang ating binasa, lalo na sa talatang 7, na ng mga panahong isinusulat niya ang aklat na ito, siya ay nasa pagkakabilanggo. Ang sabi ng talatang 7, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Napaka-balintuna, hindi ba? Na mayroong isang tao na sa gitna ng kanyang pagkakatanikala ay may buong kagalakan na inaalala ang mga tao na nasa laya. Dapat ang iisipin niya at ipapaalala niya sa mga taga-Pilipos, gano'n niyo ko kadalas naaalala sa aking kalagayan na pagiging nasa tanikala. Pero hindi. Meron siyang katuwaan na maalala. Hindi siya napipilitan, hindi siya napupuwersa na alalahanin ang mga kapatid na ito sa Pilipos sa kanyang mga panalangin. Hindi nakapagtataka na ang sabihin niya na sa ganang kanya ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinaba. Kung si Kristo ang buhay mo, aariin mo nga na isang pribilehiyo at kagalakan ang malagay sa pagkatanikala dahil sa pangalan niya at dahil sa pagangaral ng kanyang salita. Ito'y totoo sa usapin ng pangangaral ng kanyang salita at totoo sa karanasan ng bawat isa sa atin. Ang katawanin ni Sister Ellen, ang pangalan ng Panginoon sa Sugar Regulatory Board, at ang patunayan niya na sapagkat binago ng Diyos ang buhay at puso niya ay hindi siya maaaring suhulan ni numan, ay isang pribilehiyo na inaari natin na may buong kagalakan. Kung ikaw ay nasa kalagayan ng pagkakaroon ng karamdaman, doon mo luwalhatiin ang ating Panginoon. Doon mo ipakilala at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na hindi kailanman nahahangganan ng isang katawang may karamdaman. Kung paano si Apostol Pablo ay hindi nahangganan, ang kanyang kagalakan ay hindi nahangganan ng kanyang kalagayan na nasa tanikala, pagkakatanikala. Parang tama lang na pakinggan natin ang apostol na ito na nasa pagkakabilanggo na nagagawang maalala ang kanyang mga kapatid sa ating sa Panginoong Hesus Kristo. Sino ang kausap niya dito sa pagkakataong ito? Basahin natin muli ang talatang 1. Si Pablo at si Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Sino ang kausap niya? Ang iglesia sa Pilipos. Yaong mga ibinukod para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yaong mga idineklara ng ating Panginoon na mga inaharing ganap at mga binanal, mga banal dahil sa katwirang natagpuan sa kanila pagkat sila'y na kay Kristo Jesus.
Sinulat niya ang aklat na ito upang paalalahanan ang mga taga-Pilipos ng mga bagay na sa tingin niya kinakailangang magbago sa buhay nila. Isinulat niya ang aklat na ito at the same time para palakasin ang loob nila na magpatuloy sa mga bagay na inaakala niyang matuwid na ginagawa nila. Magpapaalala sa mga bagay na kailangan baguhin sa buhay nila at pagpapalakas ng loob sa mga bagay na nakikita ni Apostol Pablo na matuwid na ginagawa nila. Hindi mahirap makita kung sino ang sentro sa buong aklat na ito. Si Jesucristo ang sentro. Ang pangalan niya sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang kombinasyon ay mababasa natin ang higit na 40 beses sa buong aklat na ito. Alam na alam natin kung ano ang pulso ni Apostol Pablo. Kung ano ang kayamanan mo sa puso mo lumalabas sa labi mo. At ang kayamanan sa puso ni Apostol Pablo ay ang ating Panginoong Jesucristo at lumalabas ito sa labi niya. Klaro sa isip ni Apostol Pablo na ang buhay niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo mga kapatid, kung magagawa natin na pagkatapos ng pag-aaral natin sa aklat na ito, ay masabi rin natin na ang buhay natin ay ang Panginoong Jesucristo, na maging kayamanan din natin siya, maging bukang bibig din natin siya, ay aaaring kung nagtagumpay tayo sa layunin nating pag-aralan ang aklat na ito. Ang Filipos, ang iglesia sa Filipos ay nasinulatan ni Apostol Pablo ay nasa hilagang bahagi ng Gresya. Ang pagsisimula ng iglesia ito ay natala sa aklat ng mga gawa, kabanatang 16. Pamilyar sa marami sa atin, hindi ba? Ang aklat ng mga gawa, kabanatang 16, doon mo makikita yung pagkakatala kung paano ang babaeng negosyante na si Lydia ay na nakikinig sa ating sa pangangaral ni Apostol Pablo dahil binuksan ng Panginoon ang puso niya ay nagawang magkaroon ng interes at nagawang maunawaan ang mga salitang ipinangaral sa kanya. Sino nagbubukas ng puso? Masarap lang na ulitin at ipaalala sa ating sarili, si Jesus ang nagbubukas ng puso. Naalala niyo sa ating pag-aaral kanina, who circumcise our hearts without hands? Jesus, or God, is the one who performed that powerful work, operation, according to Colossians chapter 2 and the verse is 12. Operation of God. Ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ko ay gawa ng Diyos. Hindi gawa ng sarili natin, mga kapal. Karapat dapat siya na tumanggap ng lahat ng pagpapasalamat at kaluwalhatian. Merong mga palatandaan ang iglesia ng Pilipos na masasabi nating palatandaan ng tunay na iglesia. And how I wish, panalangin ko, pag-asa ko, na matagpuan din ang mga palatandaan ito sa buhay natin bilang komunidad. Sovereign Grace Baptist Church. Ano ang mga palatandaan na kapuri-puri na nakita ni Apostol Pablo, na ipinahayag ni Apostol Pablo sa buhay ng mga mananampalataya sa Filipos. Basahin natin yung talatang 3 hanggang 6. Ang sabi po, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Huminto muna tayo doon bago ko banggitin kung ano yung unang palatandaan ng isang iglesia na malusog, isang iglesia na ang buhay ay si Kristo,
isang iglesia na ang sentro ay si Kristo, masarap huminto at tanungin yung ating mga sarili sa liwanag ng talatang 3. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Magandang tanungin sa ating mga sarili, gaano natin kadalas naaalala ang isa't isa? At sino-sino ang naaalala natin? At tuwing tayo ay dumudulog sa Panginoon sa panalangin. Nawa, hindi umiikot lang sa asawa mo, mga anak mo, kabuhayan mo, kalusugan mo, lahat lang ng mahalaga sa iyo. Si Apostol Pablo sa kanyang kalagayan, sa kanyang miserableng kalagayan na nasa isang bilanggo, nasa isang bilangguan, ay nagawang maalala ang mga kapatid niya kay Kristo Jesus na nasa Pilipos. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala na parating sa bawat daing. Idinidiin sa atin ni Apostol Pablo, mahalaga ang bawat daing. Hindi baliwala ang bawat pagkakataon na tayo makapagsama-sama upang dumain sa Diyos, upang manalangin sa Diyos, upang banggitin sa Diyos ang pangalan at kalalagayan ng bawat isa. Muli, sabi ni Apostol Pablo, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Napansin po ba ninyo yun? Hindi niya binabanggit ang pangalan ng mga taga-Pilipos dahil kailangan apostol ako, inaasahan sa apostol na nananalangin para sa bawat mananampalataya. Hindi po, may kagalakan, nangingiti pa. Marahil ay lumulundag pa ang kanyang puso habang naaalala niya at nakikita niya ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Oh, what a joy! What a joy! You know, for me to be able to see what God is doing in your individual life, brethren. Yun ang ating ultimate na kagalakan. Na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa, sa inyo at sa ating lahat. Na dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, hindi madali na ikaw bilang mananampalataya ay maikonekta sa isang apostol na nasa bilangguan dahil sa kanyang katigasan ng ulo na sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Hindi madali. Maaaring ang kahulugan nun ay ang mga mata na mga uusig sa kanya ay bumaling sa iyo. Ngunit ang mga taga-Pilipos ay may lakas ng loob. Ang mga taga-Pilipos ay hindi lamang handang mamatay para sa kanilang pananampalataya, kundi handang mabuhay para sa kanilang pananampalataya. Nakalulungkot, hindi ba? Pagka tinatanong mo ang karamihan na nagpapakilala sila'y mananampalataya, may buong lakas ng loob at kapangahasan na magsasabi, ako'y handang mamatay para sa Panginoong Jesucristo, pero hindi handang mag-ukol ng karagdagang oras sa pananalangin sa Kanya. Hindi handang mag-ukol ng karagdagang halaga para mamasahe papunta sa dako ng pagsamba. Yung mga handang mamatay, mga wala dito. Mga handang mag-aalay ng kanilang lahat-lahat sa Diyos, hindi mo matatagpuan sa mga dako ng pagsamba kung saan ang mga mananampalataya ay inaasahang nagsasama-sama. Amen? Huwag ka lang maging handang mamatay para sa Panginoon Jesucristo. Handa ka munang mabuhay. Dahil kung hindi ka handang mabuhay para sa Panginoon, ako'y nag-aalinlangan na handa kang mamatay para sa Kanya. Ang mga taga-Pilipos ay hindi nangingimi na ang kanilang pangalan ay maikabit sa isang apostol na nakabilanggo dahil inusig sa kanyang pananampalataya. Maliwanag, maging doon sa kabanatang 4 ng aklat na ito, ganito ang patotoo ni Apostol Pablo. At kayo, mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia,
alinmang iglesia. Walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Nasangka ng kailangan kita. Inaasahan na tayo mga mananampalataya ay magpapalakasan sa isa't isa, magpapaalalahanan sa isa't isa, magdadalanginan sa isa't isa. Ngunit natagpuan ni Apostol Pablo ang sarili niya na walang ibang maaaring masandalan kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa naganang akin ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. At salamat sapagkat hindi nakontento ang Panginoon na siya lamang ang kagalakan ng apostol na nasa bilangguan. Pinadala niya ang mga mananampalataya sa Pilipos na handang tumulong at umalalay sa kanya. At ito ay nagdala ng totoong kagalakan. Mga kapatid, no man is an island. Yes, it is true that ultimately our joy is our God. But it is equally true that we also enjoy the company of one another. I am encouraged every time I see you with a desire to grow as you sit under the instruction of God's Word. And I'm sure, dear brethren, hindi ito kalubihan sa sino man sa atin. Ito'y isang pakinabang. Ang makilala mo siyang lubos ay isang tunay na pakinabang. Ang pinakasusing talata dito sa ating binasa ay yung talatang 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala. Hindi siya umaasa, hindi siya nangangarap, hindi siya nagsasabing sana. Mga kapatid, pagka inugat mo ang kahulugan ng salitang pagkakatiwala doon sa isip ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay tapos na. Ang lahat ng ito ay naganap na. Yun ang ibig sabihin niya nang siya'y may pagkakatiwala. Hindi siya nagsasabing sana. Ang sinasabi niya, meron akong katiyakan, meron akong kasiguruhan. Aking nakikita na at napatutunayan. Ano yung kanyang lubos na pagkakatiwala? Ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula, mahalagang tanong sa bawat isa, siya ba'y nagpasimula na ng mabuting gawa sa atin? Walang susunod na mga paglago at paglalim sa unawa kung hindi pa siya nagpapasimula ng mabuting gawa sa atin. Again, this brings us back to the very source and author of our faith and our salvation. He who had begun a good work in you. Our salvation is not self-generated. It was God who began a good work in us. And since it is God, we must have that surety. We must have that assurance. We must possess that confidence that the Apostle Paul had. Diyos ang may gawa eh. Kailanman walang pwedeng bumigo sa Diyos. At kailanman ang Diyos hindi nagsisimula ng gawa na hindi niya tinatapos. Kaya ang tanong na lamang, meron ba siyang mabuting gawa na sinimulan sa buhay natin? Hindi tayo nagtatanong at humihingi ng maraming mga excuses. Nakita na natin sa Biblia ang maraming excuses. Panginoon, kakakasal ko pa lamang, hayaan niyo na muna ako. Panginoon, kabibili ko pa lamang ng magkatuwang na hayop, hayaan niyo na muna ako, wala akong panahon. Narinig na natin lahat yan. Pero ang tao
na pinasimulan ng Diyos ng mabuting gawa. Hindi excuses ang ibibigay niya, kundi ang ibibigay niya ay ang masayang pagsasabi, isang pribilehyo, isang dakilang oportunidad, isang kagalakan na maranasan ko ang gawa ng Diyos sa buhay ko. Ano ang sabi ng talata? Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. May malaki siyang pagkakatiwala. Nalulubusin ng Panginoon. Ano ba yung araw ng ating Panginoon Jesucristo? Araw na ipahayag niya at ipakikilala niya, walang ibang hari kundi ako lamang. Mga kapatid, yun ang unang palatandaan ng isang tunay na malusog na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa kanila, si Jesucristo ang Panginoon. Makikita natin yan, ating binasa yung konteksto, familiar sa ating lahat. Sa chapter 2, and the verse is 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Yan ang araw ng ating Panginoon Jesucristo. Ipahahayag niya na walang pag-aalinlangan na siya ang Panginoon. Nagpahayag na ba siya sa iyo? Nakilala mo na ba siya bilang Panginoon? Siya ba ang hari na nasa trono ng buhay mo? Siya ay hari ngayon. Hindi siya hari sa darating. Siya ay hari ngayon. Siya ay hari na nagahari na ngayon. You see, behold, the kingdom of God is in your midst. Wherever Jesus Christ is, there is the kingdom of God. The kingdom of God is not meat and drink, but what? Joy and in the Holy Ghost. You see, kailanman ang puso na isang tao ay pinaghaharian ng ating Panginoon, ang bunga ng Espiritu Santo ay malaya at masagana na ipapahayag. Muli, ang sabi ng talata, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Nagpahayag na ba siya sa iyo? Alam natin, lalong marami pa ang makakakilala sa Kanya. Alam natin na ang pagkakilala at kaunawaan sa ating Panginoon ay magiging kaya ng dagat na sasakop sa lahat. Alam natin lahat yan, ngunit hindi yan ang tanong na gusto kong itanong ngayon. Ang tinatanong ko, nagpahayag na ba siya sa iyo ngayon bilang iyong Panginoon? Ano ang ibig sabihin nun? Wala siyang kapantay. Ano ang ibig sabihin nun? Wala siyang kapara. Ano ang ibig sabihin nun? Wala siyang kalaban. Ano ang ibig sabihin nun? Walang maaaring pumigil sa Kanya. Siya ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin nun? Lalong dakila siya na nasa atin kaysa sa kanila na nasa sanlibutan. O ba't ang encouragement? Hindi ba? Isang malaking encouragement. Akala mo, inaapi ka. Akala mo, wala kang kapangyarihan, malaman mo nawa at maipaalala nawa sa iyo. Greater is He that is in us than He that is in the world. Fear not. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang tinatawag mong Ama, ay hindi lang may hawak ng ating kasalukuyan,
siya rin ang may hawak ng ating hinaharap. Si Jesus ang sentro ng buhay ng iglesia na siya ang Panginoon. Si Jesus ang pag-asa ng iglesia na siya ang Panginoon. Pulso ng ating puso ang awit, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Is this your song? Is this the song of your heart? Ang tinatayuan ko ay ang aking Panginoon sa Kristo, anumang iba ay gogoho, anumang iba ay hindi matibay na saligan. Huwag mong hayaan na ang sanlibutan ay magpresenta sa iyo ng ibang saligan ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang filosofiya ng sanlibutan na nagsasabi na ang katibayan ng tao ay nakasalalay sa tatag ng kanyang hanapbuhay, ang katibayan ng tao ay nakasalalay sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang profesyon, at lahat-lahat na huwag mong hayaan. O di kaya naman ay sa uri ng Pangulo na ating iaalala. Oh, mga kapatid, I do not want, to be the KJ, the killjoy. You see, but the truth of the matter is, no human being could really give us hope that has lasting foundation. Only Jesus Christ. And so, keep calm. Jesus is King. Amen? Jesus is reigning. Lahat ng tao nagbabago. Lahat ng tao pumibigo. Si Jesus ang ating Panginoon. Siya ang sentro ng ating buhay. Siya ang ating pag-asa. Ang katibayan natin nakasalalay sa Kanya. Ang tanawin natin ay hindi dito lamang sa lupa, kundi sa walang hanggan. Yon ang ating minamasdan, ang ginagawa ng Diyos sa akin na may kinalaman sa walang hanggan. We always say at Grace Christian Academy, with eternity's values in view. Kapatid, ang walang hanggan ba ang pamantayan na lahat ng ginagawa mo, na lahat ng pagpapahalaga mo ng buhay mo? Siya ba ang walang hanggan ba ang pinaka-focus at goal ng lakbay natin bilang mga mananampalataya? Sapagkat sa kaduro-duruhan, mga kapatid, isa lang ang mananatili magpakailanman, si Jesus na naghahari noon at sa walang hanggan. His reign knoweth, His government knoweth no end. Ang kanyang paghahari, ang kanyang pamamahala ay walang nalalamang kawakasan, walang nalalamang katapusan. Tinatawag tayo ng ating Panginoon, inaanyayahan na tayo ng ating Panginoon na maglagak ng buong tiwala sa Kanya, na ilagak ang buo nating buhay sa Kanya. Ito ang palatandaan ng isang iglesia na ang ating Panginoon sa Kristo ang sentro. Si Jesus ang kanyang Panginoon. Pangalawa, basahin po natin yung talatang 7 ng Pilipos, kabanatang 1. Philippians chapter 1, verses 7 and 8. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso
palibasay sa aking mga talikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung kaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Hesus Kristo. Para sa atin, the people of God, the church is our community. Para sa atin, ang bayan ng Diyos, ang kalipunan ng mga mananampalataya, ang ating tunay na pamilya. Ang nagbubuklod sa atin ay hindi pisikal na dugo. Ang nagbubuklod sa atin ay ang ating Panginoon. Mahalaga sa atin, laman ng ating puso, laman ng ating panalangin ang bawat isa. And may I add, it is not only true that the people of God, the church is our community, but the suffering people of God, the suffering church. Mahirap ma-identify sa kahirapan, sa karamdaman. Mas madaling dumikit sa nagtatagumpay. Mas madaling dumikit sa magaganda at sa masasagana. At hindi masama ang lahat ng iyon. Ngunit mga kapatid, ang ating tinsong bilang isang iglesia, kung tunay na tayo iglesia na ang sentro at ang buhay ay si Hesus Kristo, ay ito: in good times and in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what the people of God are for. Amen? Ang sarap-sarap makita. Hindi lang dahil nakakasama natin si Deacon Alex nung malusog at malakas siya. Nakakasama niya tayo at nakakaalala natin siya. Maging sa mga panahon na hindi natin siya kasama, mandaman niya na laman siya ng ating puso at laman siya ng ating isipan. At nadadama niya ang init ng ating presensya. Hindi sapat na sinasabi natin, kapatid, ipinapanalangin kita. Napakahalaga na maramdaman niya ang ating presensya. Gayon ba tayo bilang isang iglesia? Kasama ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Filipos, hindi lamang sa mga panahong maginhawa. Kasama niya ang iglesia sa Filipos maging sa panahong iniwanan na siya ng lahat. Sa mga panahong wala siyang maibibigay sa kanila, nagpatuloy na walang kondisyong nagbibigay ang iglesia sa Filipos sa kanya. At ito'y tumimo sa kanyang puso. Ang iglesia, mga kapatid, ay hindi para sa mga taong ang gusto magaan at masaya at maginhawang daan. Ang iglesia ay para sa mga tao na handang ialay ang lahat para sa kanyang Panginoon. At bilang bunga nito, handang ibigay ang lahat para sa mga minamahal ng Panginoon. Panginoon, kailan ka nagutom at hindi ka namin pinakain? Kailan ka nauhaw at hindi ka namin pinainom? Kailan ka nalamigan at hindi ka namin dinamtang? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang ginagawa nyo sa pinakamaliit sa mga ito, sa mga anak ko, ay ginagawa nyo sa akin. Ang tunay na iglesia na si Jesus ang buhay at si Jesus ang sentro, ay iglesia hindi lamang siya ang kinikilalang Panginoon at wala ng iba. Ito ang iglesia na tinitingnan ng isa't isa na sarili niyang pamilya. Ito ang komunidad niya. Kayo ang pamilya ko. At umaasa ko at naniniwala ako
na ako ay bahagi ng pamilya niyo. Why? Because even marriage is not eternal. Pagdating sa kaluwalhatian, wala nang pag-aasawa. Ngunit mayroong pang pagkakapatiran sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napakalungkot na ipinupuhunan ng lahat o pinupuhunan ng isang taong nagpapakilalang mananampalataya siya ang lahat sa mga bagay na alam niya na pang dito lang sa lupa. Ano man yung pagpapahalaga na yawan. I'm not saying that you do not give importance and place importance to family, to your children, to your work. No, do not misheard me. Do not misunderstood me. What I'm trying to say is, yung pagkakaroon mo ng hindi balanse, pagbibigay ng halaga sa mga bagay-bagay. Yun ang aking gustong ipaalala. Panghuli, ang iglesia na si Jesus ang buhay, ang iglesia na si Jesus ang sentro, ay ang iglesia na nagbibigay pagpapahalaga sa panalangin. It is a church whose focus is prayer. Prayer is our focus. Jesus is our Lord. The people of God is our community. And prayer is our focus. Makinig ka sa labas. Prayer is not the most important thing. Health, wealth, prosperity, those are the most important things. Well, no. And so far as the Christians are concerned, prayer, our communication, our relationship to God is the most important thing. We are dehumanizing ourselves when we begin to define ourselves in terms of how much do we have in terms of money, what do we own, people that we know. Hindi na tayo nagiging tao kagaya ng pagkakalikha sa atin. We were created to have fellowship with Him. We were created for Him, by Him, and for Him. Huwag kang mabuhay para sa pera. Bagamat mahalaga ang pera. You see? Somebody said, money is the devil's manure. But while we live here on earth, it is also a very good fertilizer. Amen? So hindi tayo galit sa kayamanan, hindi tayo galit sa pamumuhay ng may buong kasipagan. Of all people, tayo dapat ang matagpuan. Haven't you noticed? It's in our passage. Work out your own salvation with fear and trembling. Let them see the change, the integrity, the hard-working attitude, the love for our family. Work out your own salvation. But all of these are founded on your statement, life's statement, your vision and mission. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Amen. Mapapansin niyo, mayroong tatlong nakapaloob sa pagpapahalaga ni Apostol Pablo sa panalangin. Una, yung panalangin niya may puso. Napansin niyo ba yun? Basahin natin, balikan natin yung ating talata. Muli, sa talatang 7.
gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Napakadali para sa atin na ipanalangin ang isa't isa, pero hindi galing sa puso. Si Apostol Pablo ay nananalangin para sa kapakanan ng mga taga-Pilipos dahil daman niya ang pag-ibig sa kanila. He was truly burdened, for their spiritual well-being. Lumalubo po ba tayo sa pag-ibig sa bawat kapatid? Can we say with all sincerity and with all honesty, I love you more today than yesterday? Can we really say that? Pwede ba sabihin, for example, ni Ma'am Tess kay Sister Edith, Sister Edith, mas mahal kita ngayon kaysa nang una kitang nakilala. Pwede bang sabihin ni kapatid na Cesar, kay kapatid na Joel, mas mahalaga ka ngayon sa akin kaysa una kitang nakilala. Pwede bang sabihin ni kapatid na Marwin, kay tatay, kapatid mo kay Kristo, siya ay iyong father, brother in Christ. Amen? Pwede mo sabihin kay Tatay Manulin, Tatay, ngayon ikaw ay na kay Kristo na rin, mas mahal kita, mas iniibig kita. O mga kapatid, ang pag-ibig sa usapin ng mga mananampalataya ay hindi isang salita lamang na walang laman. Ito'y nararamdaman. Natatagpuan mo ang sarili mo na umiiyak para sa isang kapatid dahil nararamdaman mo ang pangangailangan niya sa Diyos. At hindi mo pinipili ang iniibig mo. Kung paano kang inibig na walang kondisyon ng Panginoon, iniibig mo at pinapanalangin mo, hindi lang yung mga kapatid na madalas mong kasama. Lalo na, sabi ng Biblia, yung pinakamahihina sa inyo, ang lalo mong pagkukulan ng maraming pagpapahalaga. O mga kapatid, kung hindi dahil sa awa ng Diyos sa atin, tayo man ay malayo sa Kanya. May mga kapatid tayo na marahil sa puso ay malayo sa Panginoon. Alam mo, na kung hindi rin dahil sa Panginoon, magpapatuloy sila sa panlalamig. Umiiyak ka ba sa Panginoon para sa kanila? And then, pansinin po ninyo mga kapatid, mula sa puso, napunta sa pag-iisip. Heart, and then head. Hindi mindless yung ating pagsunod. Hindi tayo mga panatiko. Pinapaalala ni Apostol Pablo, idinadalangin niya para sa mga taga-Pilipos. Ituloy natin ang basa muli sa talatang 7. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, balibasay sa aking mga talikala at sa pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko na sa inyong lahat ay mahinahong habag ni Kristo Jesus. Kapatid, napansin niyo ba yun? May pananabik siyang makita ang palatandaan na gumagawa na ang mahinahong habag ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nananalangin siya, umiiyak siya, pero nananabik siya dahil alam niya may pag-asa siya na tao tutugon ng Diyos sa panalangin niya. Bakit? Alam niya na ang nagpasimula ng mabuting gawa ay lulubos sa buhay ng bawat isa. Tuloy natin. Verse 9, talatang siya, at ito'y idinadalangin ko na, mapansin nyo, mayroong pinatutunguhan ng panalangin niya. Ito'y idinadalangin ko na, sa wika Ingles, and this I pray that, in yung purpose, the reason why I pray, and this I pray, at ito'y dinadalangin ko na, at mapapansin niyo mga kapatid, ang layo-layo nito, sa hinahanap nating makita sa ating sarili at sa buhay ng iba.
Kung nananalangin tayo para sa iba at sa ating sarili, malayo dito. Iba ang pulso ni Apostol Pablo, iba ang mahalaga sa mata ni Apostol Pablo kaysa sa mahalaga sa mata ng marami sa atin. Matuto tayo mula kay Apostol Pablo. Ano ang ipinapanalangin niya? Ano ang mahalaga sa kanya? Ito'y dinadalain ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumasagana nawa sa kaalaman at lahat ng pagkakilala. Amen? Lumago kayo sa kaalaman at pagkakilala. Lalo nung ibigin ang Diyos at lalo nung ibigin ang isa't isa. Lumago kayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ito nakabatay at pulso na lumalagong unawa sa kanyang mga salita at lumalagong pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sa unang tanaw, madalas mas maaga nating makita ang kapintasan ng bawat isa. Subalit habang tayo ay matagal na nagkakasama-sama, natutunan nating i-overlook ang kapintasan ng bawat isa at tanggapin ang bawat isa, just the way you are. Amen? At may kasabihan at pag-asa at pagkakatiwala na ang nakilala mo noon ay binabago araw-araw. Amen? Mga kapatid. Kasi, nabigyan natin ng pangalan ng bawat isa. Hindi ba? Meron tayong palayaw, meron tayong pamagat sa bawat isa. Si kapatid na chismosa, si kapatid na balasubas, si kapatid na lay, si kapatid na matigas ang ulo. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Isang malaking pagkakamali na sabihin, si kapatid na nakilala ko gano'n, hindi na magbabago yan. Isang malaking pagkakamali. Isa lang ang klase ng pag-ibig sa banal na kasulatan. Pag-ibig na kumikilos, pag-ibig na gumagawa. See? Hindi yung pag-ibig na walang dangal. Hindi yun ang pinag-uusapan natin pag-ibig. Hindi pag-ibig na walang dangal, kundi pag-ibig na kumikilos at gumagawa. Amen? Agape, which is an action word. Siguro maganda panalahan natin at ating gamiting pamantayan. Kapag Panginoon, gusto ko pong makita kamusta na yung pag-ibig ko sa mga kapatid. Lumalago ba ako sa unawa sa usapin ng pag-ibig? Pamilya sa ating lahat. Papunta na tayo sa February. 1 Corinthians chapter 13. Ano po ang sabi? First Corinthians chapter 13. I think it is, timely for us to be reminded, all of us. This is the love that St. Paul was talking about in the book of Philippians. Nasabi niya sa verse 8 o sa verse 4, ang pag-ibig mapagpahinuhod. Mapagpinuhod po ba ako, Panginoon, sa mga kapatid? Lumalago ba ako sa pagkakilala? Again, kung naliligaw ka, kung hindi mo na matakbuhan ang daang matuwid, gunitain mo kung paano ka hinibig ng Panginoon. Mapagpahinuhod ba ang Panginoon sa atin? Mga kapatid, yung hindi nakikita ng marami, nakikita ng Diyos. Nababasa ng Diyos ang ating puso, nababasa natin ng Diyos ang ating isip, pero nagpapasya siyang bigyan pa rin tayo ng hininga. Mapagpahinuhod. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod, magandang loob, ang pag-ibig, hindi na naghili, kagalakan mo, ang anumang pagkilos at pagtatagumpay na ibinibigay ng Diyos sa isang kapatid. Hindi yung Panginoon, ba't naman sa kanya binigay? Hindi naman karapat-dapat yung tao na yan
ay balasubas siya, Panginoon eh. Ako po ito nagtatapat sa inyo. Napaka-posibleng tayo matukso na magkaroon ng gayon damdamin. Naalala nyo si Kuya sa alibughang anak? Nagpapakahirap ako. Itong anak ng alibugha, pinagdiwang nyo pagbabalik. Samantalang ako, hindi nyo ako na ipagluto ng kaldereta. Hindi nyo ako nabigyan ng 5 dulin. Amen? Kahit kailan, hindi na natuwid ang mata ng 5 na yun. Hanggang ngayon, dulin pa rin. Mga kapatid, nagagalak tayo sa pagkatagumpay na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga, natin yung temptation. Diba? I was tempted to ask the very same question, Lord, I am serving you. I have dedicated my everything to you. Why give me a kidney problem? Malagay ko, maaaring naglalaro rin yun sa pag-iisip. Hindi ko na, Alex, Panginoon, hindi pa ako'y tapat na naglilingkod sa inyo. Hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang yumakap sa atin sa mga panahon hindi natin kayang maunawaan ang lahat ng bagay. At the same time, magalak tayo sa ginagawa ng Diyos sa iba. Mabilis na pagbabasa, ang pag-ibig ay mapagpainuhod, magandang loob, pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan, lahat binabata, lahat pinaniniwalaan, lahat inaasahan, lahat tinitiis, at marami pang iba. Kamusta tayo? Sapsapin ang ating paglago sa ating pagkakilala sa Panginoon na nagbubunga ng tunay na pag-ibig. Panghuli, nandoon po ang realidad, nandoon po ang aplikasyon sa ating mga buhay. Pagpatuloy po natin ang ating binabasa muli sa talatang 9. Ito'y idinadalangin ko na ang layunin, ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at lahat ng pagkakilala upang, layunin na naman ang panalangin niya, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling upang kayo ay maging mga tapat, walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo na mapuspos ng bunga sa kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati, sa ikapupuri ng Diyos. Nakikitang kumikilos ang ating mga kamay. Hindi lamang ang ating puso, hindi lamang ang ating isip, kundi ang ating mga kamay upang kayo'y maging tapat. Idinadalangin ni Apostol Pablo. Hindi lamang sila lumalago lang sa unawa, lumalago rin sa katapatan. Ano ang ating pinakapatayan? Bagamat sa maraming pagkakataon, hindi natin naaabot ang batayan ito, ngunit hindi ibig sabihin, hindi na ito ang ating magiging gabay at batayan. Nandito rin sa aklat na ito, sa kabanatang 4, ang talata ay 8, kasi binanggit sa talatang 10 ng Filipos 1, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan, above reproach. Ano yung mga bagay na magagaling? Ano yung magiging batayan, pamantayan ng ating buhay? Pagising mo sa umaga, gamitin mo pamantayan. Bukas, magsimula tayo. Ano po ang sabi? Katapos-tapusan, mga kapatid. Ano mang mga bagay na katotohanan. Kapatid na Ellen, yan yung pagsubok sa inyo sa tuwing kayo papasok sa opisina. Ano mang bagay na katotohanan, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matuwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na mabuting ulat, kung may ano mang kagalingan, at kung may ano mang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Lalakad ka sa katwiran, madadapa ka,
Dadalangin mo sa Diyos, bigyan ka ng lakas makatayo muli. Hindi para bumalik sa pinanggalingan mo, kundi upang makapagpatuloy sa panlalakbay na ito. At habang naglalakbay ka, nadadapa ka, tinatayo ka ng Panginoon, may makikita kang kapatid na nadadapa din sa panlalakbay. Itatayo mo rin siya kung paano kang pinalakas ng Panginoon, ipapaalala mo sa Kanya, may pag-asa sa Panginoon. At sa dulo, mararating natin ang hangganan. Maaabot natin kung ano ang iniabot sa atin ng Panginoon. Tangi sa biyaya niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabuhay ka na isang buhay na nagliliwanag, na nagtuturo sa iba sa daan na walang hanggang. Mabuhay ka na mayroong pagkakatiwala at hindi pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Mabuhay ka na mayroong pag-asa na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay magagawang lubusin ito. Mabuhay ka na mayroong lumalagong pag-ibig sa bawat kapatid. Mabuhay ka na nananalangin, manabik ako, bigyan mo ko ng kasabikan, Panginoon. Kitang-kita namin yan Sige kami. Kapupunta pa lang sa paaralan, ang tinatanong kung kailan siya babalik. There is that homesickness for the people of God. Mabuhay ka na may pananabik sa bawat kapatiran. Hindi yung parang mas gusto mo pang kasama ang hindi mananampalataya. Hindi yung ang katwiran mo, umulo naman yung mga kapintasan ang mga nasa iglesia. Mga kapatid, tinatakwil mo ba ang pamilya mo dahil may mga kapintasan? Hindi. Minamahal mo ang pamilya mo at nagiging kasangkapan ka kung paano ang ating mga kapintasan ay maging mauwi sa kalakasan. Amen? Tulungan at gabayan natin ang bawat isa. Magtaglay tayo ng puso na kagaya ng puso na mayroon si Apostol Pablo. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong muling mapag-aralan namin ang iyong mga salita. Kayo na po ang magdagdag, kayo po ang magbigay buhay, kayo po ang magbigay ng kapangyarihan sa mga salitang ito. Baunin namin sa panibagong linggo na aming haharapin. Sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.